Tunog ng paghigop ng kape ang tanging maririnig sa loob ng DJ's room bago ipinalay ni Sandro ang isang kanta mula sa dekada 90. Bagaman kasi matagal na siyang sumasideline sa pagiging DJ sa isang sikat na radio station sa Metro Manila, ay kinakailangan pa rin niyang mag-insert ng caffeine sa kanyang katawan. Ito'y para labanan ng antok. Panggabi kasi ang nakuha niyang schedule sa istasyon dahil ito na lamang available nang magpasa siya ng aplikasyon. Sinunggaban niya na rin dahil kailangan niya nga ang extra income dahil siya na lamang inaasahan sa kanilang bahay pagdating sa mga gastusin. Sa araw ay isa naman siyang ahente ng insurance. Matagal na rin siya sa ganitong trabaho at paborito sa kanya dahil hawak niya ang kanyang oras. Sinundan pa ng isang kantang mula pa rin sa 90s ang kanyang isinalang. Bagaman 1994 kasi siya ipinanganak, ay marami siyang alam na kanta mula sa iba't ibang dekada. Ito'y dahil sa hilig niya sa musika. Kasama sa format ng kanyang programa ang kumausap ng ilang caller sa 10 oras ng gabi para pakinggan ang mga ibabahaging kwento ng mga ito. Kasunod ang pagdededicate ng isang kanta. Nai-enjoy ni Sandro ang ganitong trabaho kahit pa hindi naman ganon kalakihan ng kanyang kinikita. Bigla na lang po siyang nangghost. Sa kabila ng ilang buwan namin, nasaktan po ko doon, DJ Sandro. Kasi umasa na po ko at na-fall na sa kanya. Wala talaga akong ideya kung bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Ito ang huling bahagi ng kwento ng isang caller kung saan ay halos maiyak na ito sa kanyang pagkukwento. Alam mo, Mitch, ang pagpasok sa isang relasyon ay parang isang sugal din na handa kang itaya yung nararamdaman mo. Minsan pwede kang manalo at minsan pwede ka ring matalo. Naalala ko isang linya sa isang librong nabasa ko. Bagaman hindi naman lahat ay sasang-ayon dito, pero tumimo ito sa puso ko. Ang sabi, pinapanganak daw tayo at nabubuhay para makaranas ng sakit o masaktan. Bahagi ito ng buhay at pagkatuto. Ganun siguro talaga kung susubukan nating magmahal. Hindi naman porket naging maayos ang isang relasyon ay hindi ka na masasaktan, dahil maaari pa rin naman tayong makaramdam nito sa ibang aspeto. Pero sa kaso mo, Mitch, huwag kang mawalan ng pag-asa na balang araw ay malalampasan mo ang sakit na dulot ng isang mapait na relasyon. At darating ang isang tapat na pagsuyo kung magtitiwala ka lamang sa dikta ng mabuting kapalaran para sa'yo. Ito ang mahabang litanya ni Sandro. Kasunod ang pagsalang niya ng kantang Tuloy Pa Rin ng Neo Colors. At matapos iyon ay isang boses ang narinig niya sa kanyang likuran sa gawing sliding door ng kwarto. Akala tuloy niya ay may tao. Napatayo tuloy siya at lumabas ng kwarto para sumilip sa pasilyo. Pero wala talagang tao. Kaya naman bumalik na lamang siya sa kanyang pwesto nang marinig niya ang isang tawag. Muli siyang nagsalang ng isa pang kanta para ma-screen ang bagong caller. Pero nang iangat niya ang telepono ay muli niyang narinig ang boses na narinig niya kanina lamang. Tulungan mo ako. Boses ng isang babae. Mahina ito at medyo garalgal. Bagaman nakaramdam ng takot ay hindi ibinaba ni Sandro ang telepono at patuloy itong pinakinggan. Pero nagitla siya
nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. "Sandro, may mainit ka pa?" "Ayaw gumana ng initan ko eh. Natunaw yung wire. Buti nga hindi pumutok eh." Wika ng isang lalaki, ang gwardya ng building na si Ricky. Hindi naman agad nakapagsalita itong si Sandro. Pero nang mapansin niyang wala na ang nasa kabilang linya ng telepono, ay ibinaba niya na ito at tumayo na para kunin ang termos niya at iabot kay Ricky. "Ikaw naman kasi, bili ka ng bili ng mga mumurahin tapos gamit na gamit pa sa'yo. Talagang bibigay agad yan." Wika nitong si Sandro. Tsaka nga pala Rick, may pumunta ba dito sa floor ko kanina? Kasi parang may narinig ako eh." Tanong ni Sandro sa gwardya. 3:00 pang break ng mga agent sa taas, kaya walang magagawi dito. Tsaka ano naman gagawin nila sa floor mo? Bakit ba? Wala. Kalimutan mo na yan. Muling wika nitong si Sandro. "O sige, soli ko na lang mamaya yung termos mo. Lagyan ko na rin ng tubig kapag napagdugtong ko yung wire ng initan ko." Paalam ng gwardya kay Sandro. Dahil doon ay napaisip siya kung sino o kaninong boses ang narinig niya kanina mula sa pintuan na narinig niya rin sa linya ng telepono. Pilit niya na lang binura iyon sa kanyang isipan at muli na lamang naglinya ng mga kanta. Mabilis na lumipas ang magdamag at nakauwi na rin itong si Sandro. Bago matulog ay bumabag-abag sa kanya ang nangyari kanina. Medyo napapakunot ang noo niya dahil alam niyang hindi iyon pangkaraniwan. Mag-2:00 ng madaling araw nang marinig nitong si Sandro ang ring ng telepono. Naka-duty na siya sa mga sandaling iyon. Dahil ganong oras tumawag, ang sa tingin niya ay isang mystery caller. Kaya naman bago niya ito sagutin ay napatingin pa siya sa orasan at puli sa kanyang pag-angat ay isang garalgal na tinig ng babae na humihingi ng tulong sa kanya. "Hello?" Tugon niya dito. "Bakit, anong nangyari sa'yo?" "Tulungan mo ko." Muling wika ng babae sa kabilang linya. Paano kita tutulungan?" Muling tanong ni Sandro na hindi man lang iniisip na baka isang prank caller lang ang tumatawag. Iba kasi ang pakiramdam niya mula nang marinig niya ang boses na iyon. Alam niyang may hiwagang bumabalot dito na kailangan niyang malaman. Isang address ang ibinigay sa kanya ng mahiwagang boses na agad naman niyang isinulat sa kanyang notepad. Nang mawala sa linya ang boses ng babae ay naglaro sa kanyang isipan kung ano bang ginagawa niya. Bakit tila naapektuhan siya ng tawag na iyon na pwedeng ang isang manloloko lamang at baka ikapahamak pa niya. Kaya naman agad niyang pinilas ang pahina ng kanyang notepad kung saan nakasulat ang address at itinapon niya ito sa basurahan na nasa kanyang paanan. Napakusot na lamang siya ng kanyang muka at napahigop ng kape. Muli siyang nagsalang ng isang kanta. Makalipas ang isang linya ng awitin ay dumating ang isang tawag mula sa isang caller na taga-Taguig. As usual ay nagbahagi ito ng kanyang love story. Doon lang naman umiikot ang mga kwentong na ibabahagi sa kanyang programa. Pagkabigo at muling pagbangon mula sa pagkabigo. Kaya nga hindi na mabilang nitong si Sandro kung ilang tao na ba ang nabigyan niya ng payo patungkol sa bagay na ito. Sa kabila na siya mismo ay hindi pa naman ito nararanasan. Hindi niya iyon alam sa kanyang sarili kung saan siya humuhugot
ng kanyang mga sasabihin. Nagamit niya lang siguro ang kanyang pagiging malalim na tao at ang hilig niya sa pagbabasa ng mga libro nung panahon na nag-aaral pa lamang siya. Mahilig kasi siyang mapag-isa at mas pinipili na lamang ang magbasa kaysa makipagkwentuhan. Kaya nga pili lang at bilang ang mga kaibigan nitong si Sandro. Madalas ang kausap niya lang ay ang kanyang nanay at ang kanyang lola na iyon din ang mga kasama niya sa bahay. Matagal na rin kasing patay ang kanyang lolo at ilang taon lang nakakalipas nang pumanaw naman ang kanyang tatay. Sa pagtulog niya sa umagang iyon ay hindi niya inakalang dadalawin siya ng isang panaginip. Malabo at halos hindi niya naaaninag. Nasa tapat siya ng isang bahay kung saan pilit niyang inaaninag ang nakasulat sa pintuan nito. Tulong. Doon ay agad niyang napagtanto na kahit sa panaginip ay dinadalaw siya nang sa tingin niya ay ang babaeng humihingi sa kanya ng tulong. Marahan siyang humakbang palapit sa bahay at nagpalingali-nga muna siya sa paligid para alamin ang sitwasyon sa lugar. At nang sa muli niyang paghakbang ay biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Dahilan para mapahinto siya. Pilit niyang inaaninag ang madilim na loob ng bahay nang matanaw niya ang isang babae. At sa tagpong iyon ay nagising na itong si Sandro. Bagya siyang napatingala habang ginagalaw-galaw ang ulo dahil sa pananakit ng kanyang leg. Pero matapos iyon ay agad niyang naisip ang kanyang panaginip kung ano bang ibig iparating sa kanya ng bagay na ito. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na naman ang oras kung saan ang oras na tumatawag ang mystery caller. Hindi na ito nawawaglit sa kanyang isipan. Isang tawag na nga ang umalingaw-ngaw at mabilis itong sinagot ni Sandro. Katulad ng narinig niya sa mga nakalipas na araw ay humihingi pa rin ito ng tulong. Hello, sino ba to? Nawika na ni Sandro. Pero biglang naputol sa linya ang babae. Napatitig na lang itong si Sandro sa screen ng kanyang laptop habang iniisip ang mga pangyayari at marahang ibinababa ang telepono. Sumandal siya sa kanyang upuan at itiningala ang kanyang ulo nang maalala niya ang papel na nilukot niya kung saan niya nga isinulat ang address na binabanggit ng babae na nasa kabilang linya ng telepono. Naisip niya na bakit tinapon na ito dahil tuwing umaga ay kinukuha ang mga basura ng tagalinis sa lugar. Pero ipinagtaka niyang bagaman na itapon na ang mga basura ay naroon pa rin at naiwan ang isang papel. Isang maliit at lukot na papel. At nakatitiyak siya na ito ang papel na hinahanap niya. Kinaumagahan, minabuti nitong si Sandro na dumiretso na sa nasabing address nang sa ganon ay malaman na niya at matapos na kung ano o kung may misteryo pa talagang bumabalot sa lugar na iyon. Dinala siya ng address sa isang lugar sa Marikina. Tahimik ang lugar at walang katao-tao nang bumaba siya ng tricycle. Nasa tapat siya ng isang malaki at lumang bahay. Dahil iyon ang itinuro sa kanya ng tricycle driver. At laking gulat niya nang ito ang nakita niya sa kanyang panaginip. Nagtaka pa nga ang driver kung ano bang sadya niya sa lugar o sa bahay na iyon. Dahil halos 3 dekada na raw itong abandonado at wala naman silang nakikitang pumupunta sa lugar. Nakaramdam ng takot itong si Sandro. Hindi niya malaman sa kanyang sarili bakit ginagawa niya ang bagay na iyon na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan.
Pero yun ang binubulong ng kanyang konsensya. Ang alamin kung anong bumabalot na dilim sa lugar na iyon. Dahil na rin sa babaeng humihingi sa kanya ng tulong, katulad ng nasa kanyang panaginip. Inilingalinga niya ang kanyang mga mata bago lumapit sa nakakadena at kalawanging gate ng bahay. Naisip niyang akyatin na lamang ito. Lagaslas ng malalakas na hangin ang sumalubong sa kanya pagtawid niya sa bakod ng bahay. Sa marahan niyang paghakbang ay tanging tunog ng mga naapakan niyang tuyong dahon at huni ng ibon ang maririnig sa lugar. Itinuloy niya ang kanyang paglakad hanggang sa makarating siya sa malaking pinto ng bahay na tila yari sa isang matibay na uri ng kahoy, dahil bakas pa rin dito ang katatagan sa paglipas ng mahabang panahon. Muli niyang inilingalinga ang kanyang paningin at bago pa niya pihitin ng seradora ng pintuan ay laking gulat niya nang kusa itong bumukas. Muli siyang nakaramdam ng takot, pero pilit niya itong nilalabanan. Sa kabila ng kabang nararamdaman, wala namang napansing kakaiba sa lugar itong si Sandro. Ipinagtataka niya lang ang pagiging malinis ng lugar nang makapasok na siya sa loob nito. Kung matagal na itong abandonado, hanggang sa agawin ng kanyang pansin ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Isang babaeng may karga-kargang sanggol. Halatang luma na ito dahil sa itsura ng kwadro. Bagya siyang napatitig sa itsura ng babae at pilit niya itong ikinikintal sa kanyang isipan nang biglang gumalaw ang mga mata nito. Dahilan para bahagya siyang mapatras at lalong makaramdam ng hilakbot. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at muli itong kinusot sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya o dahil hindi pa siya natutulog. Pero nang muli niyang itinuon ng paningin sa babae sa litrato ay napansin niyang nakatitig na ito sa kanya. Sa kanyang takot ay napabalikwas itong si Sandro at nagmamadaling hinanap ang daan palabas ng bahay. Paglabas ng bakod ay muli niyang ikinala ang kanyang mga mata kung may tao ba sa paligid na nakakita sa kanya, at mabilis siyang naglakad papalayo sa bahay. Bakit ngayon ka lang? Salubong na tanong ng nanay nitong si Sandro sa kanya. May dinaan lang po. Sige, kumain ka na muna bago ka matulog. Total, magtatanghalian naman na eh. Muling wika ng nanay ni Sandro. Mamaya na lang na pagising ko. Tugon naman nitong si Sandro, na ipinagtaka naman ng nanay nito dahil hindi naman ito natutulog nang walang laman ang kanyang tiyan. Habang naghahanap ng antok ay muling nakatitig itong si Sandro sa kisame. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang babaeng nakita niya sa litrato. Dahil nakatitiyak siya na may bumabalot na hiwaga dito, at sa tingin niya nga ay nakaugnay dito ang tinutuklas niyang mystery caller. Bago tuluyang ipikit ng mga mata ay nakapag-decide na itong si Sandro na bumalik sa bahay kinagabihan. Dahil eksakto rin namang Sabado ang araw na iyon at wala siyang pasok sa istasyon ng radyo. Magdidilim na nang magising itong si Sandro, at bago tuluyang lumabas ng kwarto ay napatingin siya sa kanyang working table. Mabilis siyang nagtungo dito at agad binuksan ang kanyang laptop. Wala siyang sinayang na oras at agad hinanap sa kanyang search tab ang mga impormasyon sa lumang bahay sa Marikina. At dito ay nalaman niya na isa pala itong ancestral house ng isang mayamang pamilya, ang mga Quintos.
kung saan ay lumitaw pa sa kanyang screen ang litratong gumimbal kanina sa kanya sa loob ng bahay. Ito pala si Lyra, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Hernan at Luisa Quintos. At laking gulat niya nang matuklasan pa ang ilang mga impormasyon patungkol kay Lyra, na bigla na lang daw itong naglaho. Ilang panahon din nang lumipas sa paghanap sa kanya, pero hindi na siya natagpuan pa. Matapos ito ay nilisan na ng kanyang mga magulang ang malaking bahay at nanirahan na lamang sa ibang bansa, hanggang sa tuluyan na ring itigil ang paghanap sa nawawalang si Lyra. 3 dekada nang nakakaraan nang may huling mag-acquire sa nasabing ancestral house ng mga Quintos, pero inabandon na rin ito sa hindi malamang kadahilanan. Naisip ni Sandro na kung 3 dekada na palang walang nakatira sa lugar, bakit tila yata namiminti na pa rin ang kalinisan sa loob nito. Alam ni Sandro na may namamahala pa rin sa bahay na iyon. Minabuti niyang lumabas na ng kwarto para maghapunan. At ito naman ang dating ng lola niya galing sa pagsisimba. "May lakad ka, anak?" tanong ng nanay ni Sandro na si Aling Maria matapos niyang maligo at mag-ayos ng sarili. "Opo, Nay. Baka mga 10 or 11 dito na ako sa bahay." At agad siyang nagpaalam at isinukbit na ang kanyang bag at tuluyang lumisan. Pagdating sa lugar, agad namang nakapasok itong si Sandro sa loob ng bahay. Muli niyang pinigil ang takot na nararamdaman para lalong makapag-imbestiga. Gamit ang flashlight ay inisa-isa niyang pasukin ng mga kwarto para alamin kung anong meron dito, hanggang sa makapasok siya sa isang kwarto na sa tingin niya ay isang aklatan. Nagulat siya nang biglang sumara ang pintuan dito, dahilan para muling bumalik ang takot na nararamdaman. Bukod dito ay nararamdaman niya rin ang pag-ihip ng malamig na hangin sa loob ng kwarto. Hinahangin ng mga papel sa isang lamesa. Kahit pa nakasara naman ang mga bintana, dinampot niya ang isang papel sa kanyang harapan at tinapatan ito ng flashlight. Sa kanyang pagbabasa ay nalaman niya ay isa itong papel ng pagpapaampon ng isang bata o adoption paper. Agad itong binasa ni Sandro at doon ay natuklasan niyang ang anak pala nitong si Lyra ay pinaampon ng kanyang mga magulang sa mag-asawang sina Edelberto at Conchita Roque. At doon ay nagulat itong si Sandro. Pinalot siya ng pagtataka. Ito'y dahil Roque ang middle initial ng kanyang nanay. Nasa ganong sitwasyon siya na pilit inaaninag ang mga nakatala sa papel, nang isang papel pa ang tumawag ng kanyang pansin. Agad niya rin itong dinampot. Doon ay nabasa niya ang death certificate nitong si Lyra. Doon ay naisip niya na hindi pala ito nawawala, kundi pinawian pala ito ng buhay. At doon ay nalaman niya ang dahilan ng ikinamatay nito ay dahil sa matinding depresyon. Doon ay naisip ni Sandro na baka dahilan na yun ng pagpapaampon ng kanyang anak. At matapos mabasa ang papel na iyon, nagulat siya nang mapansin niya ang isang liwanag sa labas ng bahay. Agad niyang inilagay sa kanyang bag ang mga hawak na papeles at mabilis ding humanap ng kanyang pagtataguan. 2 lalaki at isang babae ang pumasok sa bahay na ipinagtaka nitong si Sandro. Ilang papeles na lang ang kulang at mapapasa atin na ang malaking bahay na ito at ang lahat ng mga mamahaling bagay dito, kasama na ang malaking yaman ng mga Quintos.
Wika ng babae na si Attorney Lacson. Paano naman mangyayari yun, Attorney? Kung hindi pa naman tayo nakatitiyak kung buhay pa yung Amelita na yan. Di ba pangalan niyang nakalagay sa huling habilin ng mga Quintos? Ano ba kayong dalawa? Di ba nabanggit ko na sa inyo na pepekein nga natin ng mga papeles at tiyak na hindi naman mapapasa kamay ng otoridad ang mga papeles na nandyan? Pero nang ipaling ni Attorney Lacson ang kanyang paningin sa lamesa, ay nagulat siya dahil napansin niyang magulo ang mga papel dito. Teka, ano nangyari sa mga papel dyan? Agad itong lumapit sa lamesa. Nasaan ang mga papeles? Tanong nito sa dalawa. Aba, Attorney, hindi ko alam. Diba, ni-store dyan lang natin iniwan. Wika ng isang lalaki. Oo, Attorney, dyan lang namin nilagay yun eh. Tugon naman ng isa na si Berto. Doon ay nagkatinginan silang tatlo at agad tumingin sa kanilang paligid. Sa kanyang mga narinig ay nakaramdam ng kaba itong si Sandro. Lalo na nang maramdaman niyang tila hinahanap na ng dalawa ang mga nawawalang papel. Siguradong may pumasok dito. Baka hindi pa nakakaalis. Wika nitong si Nestor. Kaliwat kanan ng tutok nila ng kanilang mga flashlight sa lahat ng pwedeng pagtaguan. Pero wala silang nakita. Baka nakaalis na. Wika nitong si Nestor. Paano yan? Anong gagawin natin? Tanong naman itong si Berto. Huwag kayong magkalala. Gagawa ko ng paraan. Wika naman ni Attorney Lacson. Maya-maya lang ay nilisan na ng tatlo ang bahay. At dito na nakahanap ng tiyempo itong si Sandro na lumabas na sa kanyang pinagtataguan. At agad niya ring nilisan ng bahay bit-bit ang mahalagang papeles. Pagdating sa bahay, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga natuklasan. Ang pangalan ng batang pinaampon o ang anak ni Lira ay si Amelita Quintos. At ang umampun sa mga ito ay ang mag-asawang Edelberto at Conchita Roque. At sa tingin niya, itong si Amelita Quintos na siya ring si Amelita Roque ay walang iba kung hindi ang kanyang lola. Agad niya itong ibinahagi sa kanyang nanay at sa kanyang lola at hindi makapaniwala ang mga ito. Naaalala ko na. Ikinukwento sa akin ng nanay Conchita na kaya raw ako pinaampon ay dahil sa hindi ako matanggap ng aking mga lolo at aking lola. Masaya akong tinanggap ang pagiging ampon ko, ang kinalabasan ng buhay ko, at hindi ako nagrebelte sa mga kinilala kong magulang dahil sobrang babait nila at ipinaramdam nila sa akin ang pagmamahal ng tunay na magulang at ipinagpapasalamat ko yun. Hindi ko alam na naging mapait pala ang sinapit ng aking tunay na inay. Porkit ba umibig siya sa isang mahirap ay hindi na nila ako matatanggap. Kaya hindi ko na inalam pa ang aking pagkatao at aking pinagmulan dahil na rin sa tingin ko ay hindi na rin naman nakailangan kung ayaw din naman nila sa akin. Pero malaking pera at bahay ang ipinamana sa inyo ng inyong lolo at lola. Wika ni Aling Maria. Ola, malaking halaga ang pinamana sa inyo. At sa tingin ko po, gusto nilang bumawi sa lahat ng pagkukulang sa inyo. Nakalagay sa papeles na hindi na rin pala nag-asawa ang inay niyong si Lira. Kaya tanging kayo lang talaga ang maaaring magmana ng lahat ng naiwan ng inyong angkan. Wika nitong si Sandro. Hindi makapaniwala ang lola Amelita nitong si Sandro, maging ang kanyang nanay na si Aling Maria, na mayaman pala
ang pinagmulan ng kanilang angkan. At nabanggit din itong si Sandro ang masamang balak ng isang abogado at mga kasama nito para angkinin ang naiwang yaman ng kanilang angkan. Kaya naman agad silang lumapit sa mga kinaukulan para humingi ng tulong. Kinagabihan, muling bumalik ang tatlo sa bahay. Si Berto Senestor at itong si Attorney Lacson. Ito'y para pag-usapan ang mga susunod nilang hakbang sa pagkawala nga ng mga papeles. Ang hindi nila alam ay dadakpin na pala sila ng mga otoridad sa pagkakataong iyon. At dahil napansin nilang nakapaligid na ang mga kapulisan sa malaking bahay, ay napilitan ng sumuko ang mga ito. At doon na lang din nila nalaman na buhay pa pala ang matagal na nilang hinahanap na si Amelita Quintos. Lumipas ang ilang mga araw pero hindi pa rin makapaniwala itong si Sandro na biglang mag-iiba ang kanilang buhay sa isang iglap. Nakatitig pa ang lola Amelita nitong si Sandro sa litrato ng kanyang ina na si Lira. Ito nga ang litratong kinatakutan niya nung una. Alam ni Aling Amelita na mahal siya ng kanyang ina kahit pa naging mapait ang kapalaran nito, at masaya siya na naipamana rin sa kanya ng kanilang angkan ang napakalaking yaman at ang napakalaking bahay. Sa kabila naman ng pagbabago ng kalagayan ng buhay ay nagpatuloy itong si Sandro sa kanyang pagiging DJ. Alam niyang gumawa ng paraan itong si Lira para maibigay sa kanila ang magandang buhay dahil sa naging pagkukulang nito sa kanyang anak. Alam niya na ang kumausap sa kanya sa telepono o ang mystery caller ay itong si Lira, nang sa ganon ay maibigay sa kanila ang magandang buhay dahil sa naging pagkukulang nito sa kanyang anak. Muli, ako po si DJ Sandro at nag-iiwan ng mensaheng manatili lang tayong positibo sa kahit anong sitwasyon meron tayo sa ngayon. Dahil may dahilan ng lahat, tignan natin ang lahat ng bagay sa mabuting anggulo para sa ating magandang hinaharap. Salamat po at magandang umaga.